Familiar ba sa iyo ang kantang ito? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Yung mismong lyrics ay sinabi mismo ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. Pero ano nga bang ibig sabihin ng salitang Kordero ng Diyos? In Latin, ito ay Agnus Dei. Some might pronounce as Agnus Dei, but that's okay. Sa English, ito naman ay Lamb of God or Tupa. So, anong meron dito? In the Old Testament, God established a sacrificial system kung saan ang mga Hudyo ay magpapatay ng hayop at iaalay ito kay God bilang kabayaran sa kasalanan upang sila ay mapatawad. Para mas magets natin kung bakit ganun, sabi sa Romans, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kinakailangan mamatay ng taong gumawa ng kasalanan bilang kabayaran. Again, kamatayan ang kabayaran. Bale, himbis na tao yung mamamatay, yung hayop na inalay bilang kabayaran. Ang tawag dito ay atonement. And from that, mababasa na natin sa mga sumunod na book na nag-o-offer na sila kay God ng finest animal para mapatawad sila sa mga nagawa nilang kasalanan at maligtas sila. Now, we could see that in the New Testament, may isang finest lamb. Pag sinabi nating finest, perfect lamb. At itong lamb na ito, kapag ito yung in-offer or inalay mo, lahat ng tumanggap sa lamb na ito ay napatawad na sa kanyang mga kasalanan. Sino ang lamb na ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya yung nagsilbing lamb, kaya siya tinawag na Lamb of God or Kordero ng Diyos. Siya yung kapalit ng taong gumawa ng kasalanan, na imbes yung makasalanan ang mamamatay, yung perfect pa na si Jesus ang magdadanas ng kamatayan. So, ang kaligtasan ay gawa ni Kristo at hindi natin ito pinaghirapan. So, no one can say, pinaghirapan ko ang kaligtasan ko kasi lagi akong nagsisimba. Nag-e-effort akong saktan yung sarili ko pag Kwaresma. Nag-e-effort akong gawin yung mga makadiyos na bagay. Kaya sure akong pinaghirapan kong makuha ang kaligtasan. But then again, ang kaligtasan or salvation ay dahil sa gawa ng Kordero ng Diyos. Hindi dahil sa gawa ng tao. For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing, not a result of works para walang sino man ang magyabang. So malinaw na hindi magiging dahilan ng mga gawa or works para tayo ay maligtas, kundi dahil sa grasya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kordero ng Diyos. Tignan natin yung susunod mamaya, pero this scripture emphasizes na ang dahilan ng kaligtasan ay grasya ng Diyos. Meaning ng grace or grasya, ito yung something na hindi mo deserve pero binigay pa rin sa'yo. Babalik tayo sa Romans kanina, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So we deserve kamatayan. Dahil once nakagawa ka ng kasalanan, hindi na mabubura yan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang deserve natin ay kamatayan. Pero dahil sa gawa ni Lord na siyang naging alay na tupa para sa ating lahat, tayo ay naligtas. So anong tawag sa hindi natin deserve ang mabuhay pero binigay sa atin through Christ? Grace. Again, for by grace you have been saved sa pamamagitan ng pananampalataya, and this is not our own doing, not a result of works, so no one can boast. So ibig bang sabihin ito is wala na tayong gagawin kasi hindi naman pala kasama ang works sa kaligtasan? Well, pinag-usapan na natin ang Christian salvation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Christian living. Pag tinuloy natin yung verse, sabi sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So the reason kung bakit tayo niligtas is for us to do good works. Ito yung bunga ng kaligtasan natin the moment na nagkaroon tayo ng faith kay Christ. Kaya tama si James, faith without work is dead. Yes, faith alone is enough. Pero paano makikita na totoong may faith tayo? Kapag nakikita ito sa mga mabubuting gawa natin. Pero hindi natin pwedeng ipagyabang yung mga mabubuting nagawa natin dahil resulta lang yan ng ating pananampalataya sa Diyos. At hindi yan magiging dahilan ng kaligtasan. Paalala lang, huwag saktan ng sarili dahil dinanas na yan ni Lord. Maniniwala ka na lang sa Kanya. Yes, walang deserving sa atin. That's why we are saved by grace alone, justified through faith alone, in Christ alone, by the Scripture alone, and for the glory of God alone. No human effort can attain salvation, but only through the Kordero ng Diyos alone, through Jesus Christ. Si Lord lang ang pag-asa natin at hindi ang mga gawa ng tao. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.